Anak. Anak stands for A-N-A-K. Number one, remember this. A stands for accept your children. Dawaton nato ang atong anak. Ingon pa sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ang atong mga anak kailangan nato ni dawaton. Okay? Gihatag ni Ginoo sa tuwa, bahandi ni sila ako isulti niya. Panalangin man ni sila nga tanawa pa sa sila katulog, siya gid magmukaon. Unsa ni sila nga mahimong panalangin unya. Number one, we have to accept. Kung dawaton nato ang atong anak, in other words, kapalitan na higugmaon nato ni sila. Pila sa inyo diri mahilig og kusit og anak? Dili ko tanaw ni kinailangan ni anak. Kamo daw ay mga higpit anak. Mahilig ba tagbuna sa atong anak? Kagadina gyud kabalo mo sila hitabo sa kuha. Kapakaon mo sa kuha anak. Kay ang time na mo budgeted gyud kayo. Alas 7 dapat nakakaon og di mo man gyapon mukaon. Na-stress ako. And you know what, mga pinalaga kay sunan, sultian kita mo. Nakapitik yun ko sa akong anak. Asa nakapitik sa iyahang tiil. Gipit ka na ko, sa dihang napit ka na ko, basta kayo, halaka, mag-dedicate na magkakaroon, mag-mensahe na magkakaroon. Yung utro po na ikang init o ulo. Dili puruhan. Nga pasto ta, di na tamang init o ulo. Ayaw yung pagtungin na lang, utro po ni mga pasto. Labi na dagang yung problema, isi na kresipahan ko. Tingnan na naman po yung problema na rin. Mga kaisunan, mas nabaog na ay mga bata na sige kagadagan, sige kiat-kiat, sige. Ay, noon sa naman eh. Kailangan nato ni sila higugmao. Kalawa, good boy kayo mga tulong no. Lamig kay halong-halukon. Mao po na ko anak, iso na balik ako anak, wala ni pagpapago niya, para may sa microphone. Wapo mo ginay ko anak. Pero lamig kay halong-halukon ba sa tulong. Pero mata na kami ay nanasan. Mga pinalaga kay sunan dawaton nato ni sila. Kaya dawaton nato sa ilang ka-hyper, dawaton nato sa ilang pagkaguon nila, sa ilang kakulit nila. Higugmaon nato ni sila. That is letter A sa anak. Next letter. So next letter sa anak. N. N stands for nurture. Di na akong kaso para maluluman ginis magigkanan. Kasi ito primero kanya. Accept. Number 2, nurture. Alagaan gini sila dyan. Ayaw yung mong pariyo atong na-issue ni aging simana nga ginikanan tungod kinakitan ko yung tuwa sa Puerto Rico ni ato sa Puerto Rico gibilin ang iyang anak na 16 months old 1 year and 4 months gibilin sa sala gibutang ito sa iyang murag-una niya ni ato ang mama sa Puerto Rico for 11 days. Kabalo mo ba na istorya? Ni pagbalik ng mga iksunan nakita sa doktor, kay lumoy niya nga silingan mo, sa puto silingan. Kinasigi na po, Mami! Sige, Mami daw, igigutom na ang bata to the point nga iyang gikaon, according to the doctor, ang iyang gikaon, mga iksunan, ang iyang diaper na lang. Dehydrate ng bata, grabe na kapiting luuya sa bata, nimiyahog yun. Di man ka na 11 days mong kaon. Nikatag na ang iyang mga gipangbawa sa ihip niya, perting luya, pag-abot sa mama, dito pa, ay, tama nga akong anak niya, pero wala na. She was sentenced for lifetime imprisonment without, iyon pa sa judge, without even the thought of a parole. Lima ka na. Ang iyon po yun niya, may sorry sir, abi manggod na ito, dali lang ko, pag-sure niya. Gibiyaan ang anak, perting natambok na maging bata. Gibiyaan, nakikita, alam mo na, wala lang din sa nipaanay niya, taga Puerto Rico mo yan, para na silang balay. Remember mga ginikanan, we have to accept. Number 2, we have to nurture our children. Ato yun ang umahon din sila. Iwan pa din sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go. Kailangan nato ni i-train na nato mga bata. And when he is old,
he will not depart from it. Di yun ako maligtad sa una. Kabalo ba mo? Namin gilay mo tinino. Madulugan sa papa yun. Mintras sabi ka akong papa, I will tell him, idol kinako ang akong papa. Namin kayo papa, paano naman? Daddy, I love you. Ganun ng pastor ko, kay pastor ko papa, pero sa diyan, ang dako ko. Sensor, I really hate my dad. Di ko ganun sa papa. Kaya naman, basta gani, mawala na gani yun, mangita na siya o screwdriver. Ang screwdriver! Katulong pala ko, pati ka mo, ako ay katulong. Alam mo, di ba ginang subuhon? Ingon nila ako, ang screwdriver! Ingon nila kong kuya, ang screwdriver! So ako yung mapagitaan. Oh no! Asa screwdriver! Maikatulo na gani, makita sa dili, pitik yun. I really hate my father when I was growing up. Pero sa dihang nag-high school ko, dito ko nabago ang akong papa. And to the point na ako'y gipamuyaban. Sa dihang gipamuyaban kay Lord Papa Usman. Kailangan ka na. Kailangan niya ko na, di ba? Palitan mo niya tiles. Drawingan na mo o kanang sa cutex. Butangan mo sa cutex. Tiles ito nga na tiles. So puti. Iguwapo mo kayo. Gigunin. Happy Sabbath. Uy! Yes! Akong papa mo nag-drawing. Kinte. And so I started to ganahan sa papa. To the point na wala na siya na muna. Dati ko naman mga kaigsunan, ingon ko, magpastor ko. And so, magkabalo ko siya na idol lang siya na magpastor ko, tumut niya. So, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kini naman mga bata na to, mutanaw yun sa itong mga ginikanan, nato sa kastorya. Palahukog yung papa, nagpuyog sa mga bagay, inom. Ayun, ipagtanaw nila silang galon, nahundan magtuba. Basta kin asa naman tuba, yung kinadami pang ilahang chikitsa nila ilahang, kasi tawag galing, kasi galing isa sa chikitsa. Kalandula galing nga. Ha? Ang sige na, nag-chikitsa, o kaya ba sa card games? Tungis! Tungis, nag-chikitsa. Binayo ko ng chikitsa. Nagtungis sila, mag-isuan, yung wala naman, hurot naman ang sini. Kining galus tuba, gitawag niya nagtung. Ay, sa undangan ng juling na. Ano yun rin? Basta kaya anak, minakit daon ka naman pa. Ingat sa usapan pa. Pagpalit ang tuba, o ano yan, yung galon. Basta kaya bundak sa bangas. Asa na, dito. Palit ang galon dito, kang manangpan. Basta kaya sa dabas, sige ba? Ambi ang kwarta, suko kay papa, sa kwarta. Pagtuon ng palit o tuba, naway kwarta. Basta kaya, hinong ko ang bata nila ko. Agoy, pag-abot niya dito, iwakang yung kwarta. Ni balik sa gibunda ko na subangan niya nagtungit. Pa! Ano yan na? Ingo na pa, ano pa kayo suna? Ingo mo na yan pa! Pagtuon mo ginamugtuba, naway tuba-tuba. Mga kaigsunan, ang atong mga bata, sumay nagyan, kuha lagi ako sa itong example. So number 1, sige number 1 gini. Number 2, nurture. Number 3, para manako niya itong anak na responsable sa sosyedad o sa iglesia o sa panimalay. Ang letter A na isa is we have to advise. Tambagan yun nato ng atong mga anak. Matthew 18 verse 10, see that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven see always the face of my Father in heaven. Kailangan yun nato hinumduman. Nga kining atong mga anak, gipiyal sa Ginoo sa tuwa, kailangan nato ni ibatuto nga maminadlukos Ginoo. Kay gano? Hindi rin ta magigsunan. Unsa di ay ingon pa diri mga kaigsunan, children, Psalms 127 verse 3 to 5. Ako usbon, Salmo 127 versikulo 3 hangtod 5. Nagingon, children are a heritage from the Lord. Uy, katigayunan ang mga anak gikan sa Ginoo. Okay? Ingon pa niya, sila mao ang reward gikan sa Ginoo pagkanilutan, no? Reward. Verse 4, ingon sila,
ang atong mga anak daw mga pana. Uy, kuyaw no? Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Ang mga anak daw pana. Kabalo mo sa pana, mauni ang weapon sa mga warriors. Mauni ang gamiton sa usa ka sundalo aron tildihon ang kontra. Ang anak daw weapon. Uy, kabalo mo ang weapon? Usahay ang weapon gamit for self-defense. Sometimes ang weapon makapatay po sa nagdala. Kabalo mo sa nahitabo ng Saul, Haring Saul. Kigi-attack naman siya, napildi na niyang armor bearer niya. And then, pigado na siya, di siya ganahan na mapildi siya, ilalong sa kamot sa kontra, so sa gikuha niya. Di pa barong niya sa dato, di patay niya. Ingana ang weapon. Pwede ka makadaog, pwede po ka mapildi sa weapon. In other words, kining atong mga anak, mupanalangin ni sa atua, pwede po ni sila mudaot sa atua. And that is why kailangan in-nurture. Giyahan din ni sila. Kinapatuyon ba sa Pilipino na, mga naghanta ka na. Panaghanta ka na, kaya naman, purong-purong ni siya.